Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap, Heartline. kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan, Heartline. daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin, Heartline. kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Magandang araw po mga kaagapay. Welcome po dito sa ating programang Heartline Legal Edition. Hatid po ng inyong agapay ng Sambayanan, 702 DZAS FEBC Radio TV. So talagang bahagi po ng ating mga palatuntunan dito sa FEBC Philippines, sa iba't iba nating mga himpilan, ang pag-educate at pagbabahagi po ng mga tamang impormasyon. So dito po sa Heartline Legal Edition, tayo po ay nag-aanyaya ng mga mahuhusay na mga abogado para sagutin po ang ating mga legal concerns and at the same time para rin po magpaliwanag ng mga bagay-bagay na may connection po sa mga usaping legal. At nang sa ganon ay tayo po ay natututo at na-educate sa mga umiiral pong batas natin dito sa Pilipinas. Ako po ang inyong kasama, Hailey Bernardo Sampang, sa loob ng mahigit isang oras at nagwe-welcome sa bawat isa na nakasubaybay sa atin sa iba't ibang kaparaanan. Maraming salamat po sa mga nakasubaybay ngayon dito sa ating Facebook Live, sa ating YouTube channel, at sa mga nakikinig din sa radio, sa ating Portable Missionary Radio, gayon din po sa ating App Store. Ayan, sa ating app, radio app na nakukuha po sa App Store. Kung kayo ay Apple user at sa Google Play, pwede nyo pong i-download 702 DZAS, 702 DZAS. So kaagapay sa radyo po, nag-off the air pa tayo, no? Pero sa ating app ay hindi na po, dire-diretso na po, 24/7 pong napapakinggan ang DZAS, kaya talagang beneficial po iyan, lalong-lalo na sa ating mga kababayan abroad na iba yung timeline dito po sa Pilipinas. Iba yung time zone, okay, dito po sa Pilipinas. So download na po ng ating radio app 702 DZAS. And magandang araw din at ingat, magandang gabi kung kayo po ay nagbiyabiyahe naman sa mga oras na ito. So kami po ang inyong companion, ayan, para hindi po kayo makatulog, hindi kayo antukin, and at the same time, natututo din tayo sa ilang mga legal concerns. Okay? So dito po sa Heartline, tayo ay tinutulungan ng napaka-dependable na si Shaira Gabornes, at maraming salamat din sa ating mga kasama dito sa One Corporate Center and of course dyan sa ating Bukawe transmitter site. So dito po sa Heartline, nagpapaliwanag nga po tayo ng iba't ibang topics, and at the same time, nag-a-answer din po tayo ng mga concerns na pinadala sa iba't iba po nating platform. So kung meron pa po kayong gustong itanong sa atin pong abogado, wag pong mag-atubili. At kung ayaw nyo pong iyan ay mabasa ng ibang tao dahil may pagka-sensitibo po ang nature ng inyong ipapakonsultang legal, ay pwede nyo naman pong ipadala yan via PM. Ayan, i-PM nyo lamang po itong page ng ating 702 DZAS. And magandang araw din sa mga nakatutok sa atin sa ibang bansa. Welcome po dito sa ating DZAS, at nakakatuwa naman po na kahit kayo ay napakalayo na dito sa Pilipinas, ay hindi pa rin po nawawaglit sa inyong puso at isipan ang DZAS na inyo pong nakaugalian na at nakalakhan dito po sa Pilipinas. So magbabalik po tayo makalipas ang ilang saglit, pero gusto ko na lamang din pong banggitin ngayon kung ano rin yung ipapaliwanag ng ating abogado on duty maya-maya. Ang ating pong paksa ay tungkol po sa mga prank contents. Ayan, usong-uso po ito ngayon sa ating pong social media dahil syempre, kapag mga katatawanan, di ba? Pagka mga kalokohan, sadly, minsan po yun yung maraming views, yan po yung maraming share. Pero ang malaking tanong, hanggang saan lang ba yung mga katanggap-tanggap na mga katatawanan na content? At ano rin po yung mga legal na pananagutan ng mga content creators, and meron din bang kapangyarihan, meron din bang karapatan yung mga napaprank
na magreklamo kung sila po ay talagang na-offend or hindi po naging maganda sa kanilang pakiramdam na napasama sila dun sa mga nag-viral na mga content sa atin pong social media. So yan po ang ating papag-usapan mamaya, plus yung atin pong inaabangan na Q&A dito po sa Heartline Legal Edition. So wag po kayong bibitaw. Sa pagkakataong ito, magbibigay daan muna tayo sa ilang mga paalala at magbabalik po tayo dito sa ating palatuntunan, hatid ng inyong 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Like, share, subscribe, spread the word. Usong-uso yan ng mga invitation sa social media. Actually, ganito rin ang reminder sa atin sa Hebrews 13:16. Huwag niyong kalimutang gumawa ng mabuti at i-share sa iba kung anong meron kayo. Kasi ito ang mga sacrifice na nagpapasaya sa Diyos. Sharing is caring. Sa pamamagitan ng simple acts of kindness, o ang willing to serve attitude sa house chores, o sa maaari mong maitulong sa kapwa, maging sa pamilya, paglilinis ng paligid, pagtapon ng kalat sa basurahan, at marami pang iba. Marami ng problema ang mundo, friend. Huwag na tayong magpakarga. Ipakita ang concern sa kapwa. Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC Himpilang 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Magandang araw po muli dito sa Heartline Edition sa DZAS. Yan ang programa na iyong sinusubaybayan at higit isang oras na pagpapaliwanag na legal at pagsagot din sa mga katanungang legal. Yan po ang ating sentro ng Heartline Legal Edition dito po sa inyong Agapay ng Sambayanan. Muli ako po si Heidi Bernardo Sampang at gaya po ng aking nabanggit kanina, makakasama natin muli dito po sa Heartline si Attorney Jedrick Nang, ang long-time partner po natin dito sa DZAS. Attorney Jed, magandang araw po. Yes, magandang araw, Sis Heidi, at sa ating mga viewers and listeners. Comment lang din kayo mga kaibigan kung meron kayong legal concerns or meron din kayong suggested na topic. Ayan po ay ating ililinya sa mga susunod na pagsasama-sama po natin dito sa Heartline Legal. So bago lang po natin na sagutin yung mga katanungan na atin pong natanggap, meron po tayo ngayong pagkakataon para mag-level up sa atin pong mga kaalamang legal. Ngayon naman po, usong-uso din ito, Attorney Jed, mga prank contents, mga katatawanan ba? Ayan, hanggang saan lang ba ang acceptable at ano rin naman yung mga pananagutang legal ng mga sumosobra sa kanilang pangpaprank sa social media. So, viral kasi yan, madalas, simpleng kalokohan hanggang yung mga prank po nagdudulot na ng takot, kahihiyan, minsan pati po sakuna. Kumbagay, nakakaistorbo po talaga sa kapwa. Bagamat nakakaaliw para sa iba, marami naman pong insidenteng nauuwi sa gulo, trauma, away, at meron pa nga pong mga nagkakasuhan. Hindi na po bago yung mga prank content creators na naharap po sa mga reklamo dahil sa pang-Alaska, pambabastos, yung iba na mamahiya at minsan po nalalabag na rin po yung karapatang pantao. Kaya mahalaga pong talakayin natin ngayon kung saan ba nagtatapos ang content at nagsisimula ang pananagutan. Ngayong gabi, yan, tutulungan tayo para maunawaan po iyan ng atin pong Attorney Jed Nang. Hi, Attorney! Yes, Apo. Ayan, Minsan minsan ano natin. natatawa tayo minsan, pero minsan lumalagpas na pala sa boundary, ano? Yung mga content creator, alang-alang sa clout, ayan, alang-alang sa like at shares kasi namo-monetize po nila yon, Attorney Jed, 'di ba, sa social media. So, ano po ba? Kailan po nagiging violation yung mga prank na yan? O kailan po masasabing harassment? At kailan po masasabing lumalabag na rin sila sa mga pinapahintulutan lang po ng ating batas? Well, ganito, no? Yung line naman diyan is meron tayong freedom of expression. Lahat naman makapag mga freely makapag-express ng kanyang comment, opinion, etc.
Pero of course, ang punto dito your right stops when you step on another right, no? Okay. Um, Dito kasi sa freedom of expression, may limitations. Kaya meron tayo pong batas that's against as we explained in previous episodes natin, meron po kasing kasong tinatawag na libel. No, ibig sabihin, hindi naman pwede yung magsalita that is anything defamatory against someone, no? Nakakasira sa kanyang reputasyon, no? Lalo na yung pag, let's say, yung character ng tao, 'di ba? Saying that he committed a crime, no, etc. So those are defamatory. Pag umabot na ng ganung punto, then pwede na maparusahan yung nagsabi noon. Hindi na mangingibabaw ang freedom of expression dahil labag na sa batas yun, no? Yung kanyang ginagawa. So may line 'yan, no? So anything that would harm the reputation of a person, hindi na po pwede, no? The one, kasi kailangan may publication yun, nakikita o nabasa ng iba, at identifiable yung tao, no? So the person can take legal action kung ganyan yung nangyari. Even in social media, cyber libel naman, or anything using a computer. Okay. So, kahit meron tayong freedom, nag-e-end yon, Attorney Jed, once na naaapakan mo na yung freedom ng iba. Diba? Yun yung common saying natin, diba? Your right ends. When you go beyond the bounds of the law, diba? No? Okay. So, aside po sa libel, ano-ano pa po yung mga possible cases against prank content creators na sumusobra naman po sa kanilang pangloloko or ginagawang katatawanan ng kanilang mga content? Oo, yun nga. Pag defamatory siya, libel ang appropriate, no? Pero kasi sa revised penal code natin, meron rin tinatawag na yung pinakamababaw na crime is unjust vexation. Ano ibig sabihin nito? Yung parang vex ay to irritate or annoy a person. No? Baka at the very least, I think that could fall under that. Kasi ang elemento lang ng batas dyan, yung tao, yung victim, ay na-annoy o na-irritate. No? At sinasadya ng tao gawin yung para inisin ka, parang gano'n. Pwede rin umabot lang sa ganyan, no? Unjust vexation, no? Okay. What if naman, attorney, eto parang blur naman yung mukha ko. Hindi naman ako nakilala. Oo nga. Or blind item. At di ba pagka ganyan, bago naman nila ipalabas sa SOCMED nila, parang i-inform ka naman na isasama ko to sa content. Parang may consent doon sa mga napasama doon sa kinuha ng video. Well, yung pag-blur, of course, sabi ko kanina kasi yung libel kailangan the victim should be identifiable, no? So, pwede gawing depensa yon kung siya ay nakasunod ng libel, hindi naman identified yung tao. Dahil blurred or tinatawag na anonymized siya, di ba? No? Pero yun nga, arguable yun minsan kasi pwede naman sabihin na kahit na may blurring, identified pa naman, di ba, na ako yan. Hindi naman it's not clearly anonymized, no? So it depends din, no? But basically, in libel cases, the person defamed should be identified as such, no? Kasi minsan, 'di ba, parang kahit na blur ka, pagka Alam pa rin. okay. Lalo na ng mga kaibigan mo, kakilala mo, 'di ba? Kahit na blur ka, alam na ikaw pa rin 'yon, 'di ba? You can argue na hindi talaga na anonymized, 'di ba? It's still identifiable. Okay. Despite the blurring or minsan yung blind item, very clear, di ba? Kung sino naman. Kunwari lang na blind item, pero still points to the person, di ba? Given naman, oo. Yeah. I mean, all of those are subject to arguments, no? Pero di ba, attorney, meron na tayo ngayong Data Privacy Act. So Yes, dapat talaga hingi yung consent mo bago ka isinama dun sa ipapalabas.
Oo, oo. Kasi yung data privacy, yung mga sensitive personal information, no? Ibig sabihin, yung mga info natin like birthday, mga gano'n, di ba? Religion, Mm, ano man, mm, hindi pwedeng basta-basta lang ah, i-distribute yun, i-disseminate. No, without, mm. of course, the person's consent. So more of the information of the person, yung sa data privacy. Ah, Sensitive ang cover nun, what we call a sensitive information. No? mm, So, okay. Pero yung mapanood ka, sa cloud din yon? Yung yung ano ka, na-expose ka, nakita sa ka, ano? oo. Kasi ngayon ang nakikita ko, Mhm. attorney, parang yung mga content creator, nagbe-blur na talaga sila ng mga mukha. Halimbawa, nasa crowd sila. Dati kasi Ah, mga bata lang ang bine-blur, bata, di ba? O oo. mga minor. Pero ngayon, napansin ko pati yung mga adults, siguro na yun nga, hindi nila nasabihan na makakasama sila sa content, nahagip sila ng Yun camera, nga, oo. ganyan. Naka-blur na rin po yung mga faces eh. Yeah, I think they're, of course, being cautious for, Mm-mm. kasi ngayon, mas ano na no? Marami na tayong batas talaga that are being enforced on, first, yung nga, privacy issues, data privacy, kasi pwede naman, baka pwede sabihin kasi it's a violation of their right. Kasi ang data protection, ang right naman yun, tawag natin right to privacy. No? Mm-mm. Diba? So, I think pwede rin enforce yun. Ganyan, it's a violation of one's right to privacy. No, Mhm. na implemented with these laws, no? May Data Privacy Act. Kaya I think cautious na rin ngayon yung ating mga content creators, no, para maiwasan yung mareklamo sila. Tama, Po. oo. Mhm. Kasi minsan kahit na parang, bawa na-call yung attention nila, tapos dinilit nila yung content, pero hindi mo masabi na na-screenshot na yon, di ba? Na-screen record na yon. So, Opo, nakuha na. nag-multiply na siya, di ba? Yan nga Kahit kasi na, ang hirap, 'di ba? Pag oo, sa technology talagang very broad siya, expansive, 'di ba? mm. Ang bibilis pa naman ng mga daliri ngayon ng mga netizens. Tama, tama Oo, po. 'di ba? Mm. Anyway, attorney, kung nabiktima po kami ng prank, ano yung gagawin ng isang tao? Anong prank? Wag tingin nyo, ano na, ano? Overboard na or parang nasiraan na yung ano nyo. It's damaging to your reputation. Image, Diba? oo. Well, ang steps niyan, you can file a case. Tama nga, we can go to the Department of Justice and file a complaint. No? Sabihin, Mm. yun, identify na yung nangyari. And this is something that is against, is already defaming, defamatory, di ba? Affects my reputation negatively. At ito ay pinpublish, inilabas. No? At ako yung tinutukoy dito. Yan yung dapat nakalabas sa ating reklamo. Okay? Sa Department of Justice. Pwede magreklamo. Pwede po. Mhm, okay. Kahit na one time lang, once lang na Kahit one nangyari time, 'yon? kasi nga, lalo na pag technology is used, di ba? Kahit one Oo. time yun, ibig sabihin, it goes, di ba? Beyond borders na, no? Mhm. Okay. Magsispread talaga yun, no? Mm. And Attorney Jed, paano ko i-establish yung aking case? Ano yung mga supporting mga documents na kailangan po noon? Of course, well, yung dapat clearly, ano ba yung sinabi, di ba? Ano yung pinost, yan dapat, meron kayong screenshot kahit pa paano, no? Mhm. Ito kung saan galing, sino ba nag-post niyan, no? Oo. And typically, kumukuha rin tayo ng ano diyan, no? Tulong sa ating PNP rin or NBI sa cybercrime, o para rin ma-determine kung yung nirereklamo ba natin, siya ba yung, kasi there's a way to trace that kung Mhm. sila yung nag-post, all that. Yan yung mga nagpapalakas sa ating kaso. So, Mhm. Okay. Pero Attorney Jed, yung what if gusto kong matanggal yung content online? Pwede ba habang ongoing yung case or pwede bang i-assert nung nag-upload na ano na lang kapag may decision na, hindi naman dapat ano na yun, ma-take down na take down na agad? yung post na yan. Oo, oo. I think the proper action dapat ano na, i-delete na yan or whatever. That should be the action of the person, no? O, kung hindi kasi pwedeng mareklamo talaga siya. I'm sure i-take down yan pag meron namang complaint.
no? Kasi parang ang nagbabanggaan dito yung magkaibang point of view, di ba? Yeah, Halimbawa, tama. nung creator at saka nung naging content. Di Oo ba? nga, Kung si creator sasabihin, ano lang naman, biro lang naman. freedom of expression. Oo, Usually, di ba? dyan, no? Banat. Mm-mm, On mm-mm, the other hand, sabi nung the person involved, ano na yan, hindi, nakasira na sa aking reputation yan, no? mm-mm. Okay. Ganun yung nagbabanggaan dyan. Oo. So, while ongoing yung complaint ko, pwede ko nang igiit na i-take Oo, i-take down na down na yung yung content. content. Oo, oo. Okay. Yung iba nga po kasi, di ba, Attorney Jed, ay Mm. hindi pa tinitake down kasi all the more na nagre-create ng ingay, mas hinahanap Oo nga, yan online, ang mas problema tumataas di yung ba? views, di ba? Mas nagiging, oo, nag-create ng curiosity, di ba? Oo. Mas Pe- nagva-viral pag controversial Ganun talaga. Oo. Pero parang si Meta, may mechanism na rin sila na parang hindi na nga minomonetize yung mga ganong mga parang problematic Yeah, na I think mga kasi pwede content. mong ireklamo yan sa ano muna di ba? Doon sa Kay, infrastructure nun, yung like Meta, no? oo. Pwede mong ireklamo agad na i-take down. I think they will most likely may complaint naman, they will take action. Okay. And ano na lang po siguro, attorney, yung mga reminders natin when it comes sa responsibilities ng mga content creators at yung mga established na and yung mga parang na umuusbong pa lang na content creators na parang Tama. tama na, ethical na yung mga contents na ilalabas nila at hindi parang laging katatawanan ng ibang tao para mag-trending lang. Oo, siyempre, sa mga content creators, hinahabol talaga yan. Yung wide reach, di ba? Yung followers, marami Mm-mm. makikita. Pero yeah, you have to be responsible in creating content. Huwag naman yung madadamay yung ibang tao. Lalo na yung reputasyon. Isipin nyo yung reputation kasi ng tao. Di ba? It Mm-mm. takes so hard to build a reputation but so easy to take it down. Maybe just one post or ano, the reputation of the person may be in shambles, no? All of a sudden. Huwag naman ganun kasi of course, the most important one of the most important, 'di ba? Asset of a person is one's reputation. Isipin natin lagi. Siyempre, sarili natin. Ayaw naman natin tayo din yung subject to such, 'di ba? Mm. Actions, no? So, isipin natin, very valuable ang reputation ng person. It takes a lifetime to build one, 'di ba? No? Then baka lang masira dahil sa ating prank or Mm-mm. yung content. So, isipin natin mataas ang value. Wag lang yung laging, 'di ba? Yung sarili lang iniisip, isipin natin yung ibang tao na yung kung makaka-apekto ba sa kanya yung sa kanyang lalo na sa reputation nga negative dapat hindi it should not affect negatively no the Mm-mm. reputation of others yung lagi Mm. natin isipin. Mhm. Pero attorney, gusto ko lang lumabas dun sa, 'di ba? Magkabilang ano 'yan yung nagko-content at saka yung naging content. Pero tayong mga viewers, ayan, tayong mga consumers Mm. na mga content na to sa social media. Ano Yes. din po yung responsibility natin? Pwede rin ba kaming parang mag-call out dun sa mga kami mismo ang parang uncomfortable dun sa mga contents na ibinibigay po Oo. sa amin, dumadaan sa mga feed namin. Yan. I think as a, 'di ba, we can also lodge complaints din, 'di ba, before Meta and all that na hindi Mm. na okay itong content. I think we can do that. I haven't tried it but I think it can, 'di ba? Na sabihin natin hindi appropriate itong Mm. content. I think Meta will take action din. So I think we can take responsibility also, no? To help take down. Yung mga contents naman, may ano yan lagi namang may mechanism yan, I think, Mm. that there is a way, no, to complain or take down, request to take down this content if it's inappropriate. Lalo na, of course, pag the content is criminal in nature nga or bawal talaga sa batas, anyone then can just, ano no, just Mhm. report it to have it taken Yes. down. Yeah. So, I Oo. think in the same way, if one feels na, hindi na okay itong content, I think there's a procedure mechanism to report it, no, and have Mm. it taken down, no, for Yes, oo. inappropriate content. Yeah. Oo. Kasi 'di ba minsan Attorney Jed, may mga content na
hindi man siya prank, pero parang discriminatory naman Yeah, siya yeah. I think sa ilang nagte-take ng hanay. action ang Meta diyan, 'no? Mm. Sa tingin ko, oo. Okay. So, yun, kailangan natin, tayong mga consumer, dapat, Attorney Jed, hindi lang talaga tayo taga-nood, Mm. hindi lang tayo consumer, kung hindi dapat tinataas din natin yung parang we deserve better content. Hindi lang ganitong puro kalokohan, hindi puro ginagawang katatawanan yung ibang tao, yung kapansanan ng Mm. ating mga kababayan, no? Mm. Yeah, content kasi tama, no? In a way, 'pag discriminatory 'yan, puwede rin nating ireklamo, Mhm. no? If it appears to be discriminatory, 'di ba? Or abusive, Offensive, oo. abusive, Mm. discriminatory, no? I think we can complain and have Mm. this taken out, no? Taken down. Yeah. Mm. Kasi pagka hindi naman tayo nag-ingay ng ganon, parang akala nila okay lang. Tapos sinishare pa, 'di ba? Ang daming views. Kaya parang nato-tolerate natin kung hindi tayo nagsasalita, kung hindi natin siya kino-call out. Mm. Kaya ganun at ganun yung content na binibigay sa atin. Kasi Yes, akala yes. nila okay lang, 'di ba? Hirap na, iba na talaga yung ano ngayon panahon, no? We're dealing with really new, a different kind of problems na. Oo. So, kailangan mag-keep up nga din yung regulations dito no? Laws and regulations. Mas sa akin naman tingin ko meron naman, nandiyan naman lagi naman yung batas natin, no? Mm. Pero it's how we really, adapt to prevent all these things from happening. Mhm. Yun nga, tama nga yung suggestion na. We can take action naman di ba? As Mm. ordinary citizens. Tingin Yes. natin, ayaw natin yung content. Hindi, let's find a way to have it removed, di ba? Or to complain against this person na hindi siya makapag-post na ulit. No, I Mm. think we can take action, no? Collective action, individual action against these types of content creators na inappropriate yung kanilang topics, no? Mhm. At saka siguro ano na rin to, challenge and reminder sa mga content creators na parang gamitin natin yung platform natin para maka-influence positively, 'di ba? Makaambag sa ating lipunan. Lalong-lalo na kung marami na kayong mga followers, 'di ba? Mm. May responsibilidad din tayo para magbigay sa kanila ng mga talagang worthy ng mga materyales, 'di ba? Yes, yes. Lalo Mm. na tayo At kung sa Christian, 'di ba? Maganda naman mm. yung may mga very encouraging, 'di ba? Uplifting Mhm. content dapat, 'di ba, no? May mga fina-follow ako actually, may mga pastor na gumagawa no. Mm. Medyo comedy yung kanilang approach. Approach, Pero oo. ano rin, yung message naman is hindi naman yung naninira o Yes. uplifting, 'di ba? No, yung may Oo. lesson. May ganun 'di ba? Mm. I've seen some. And tayong mga consumer, parang itaas din natin, 'di ba, yung taste natin kahit na ba for entertainment purposes. Wag natin i-tolerate yung mga below the belt, yung mga kabastusan, 'di ba? Ayun, yung Yun. mga nagpo-put down nga din ng ating mga kapwa. Mm. Ayun. Okay, sige. Attorney, break muna tayo. Thank you po sa mga paliwanag. Oo. At sana'y mas maging responsable tayo, consumer man tayo or creator ng mga platform na ito sa social media. Mag-break muna tayo para sa music sa ating mga taga-subaybay sa radyo. Sa ating mga taga-panood naman, meron tayong prepare na video sa ating YouTube at sa ating Facebook Live. At sa ating pong pagbabalik, mag-Q&A tayo kasama pa rin si Attorney Jed dito po sa Heartline Legal Edition. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawalan na po kami ng espiritual na pananaw
at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, huweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa. Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap, samantalang Siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong Siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Job 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang, kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan at nang maunawa ang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito,
ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Final stretch po natin, pero syempre susulitin natin itong natitira nating mga minuto dito sa Heartline Tuesday edition. Legal na mga usapin po ang ating pinapaksa at nag-explain tayo kanina ng mga bagay-bagay patungkol po sa pagpaprank sa social media. At kung hindi nyo po yan na umpisahan, on demand, pwede nyo naman pong balikan yung ating YouTube at yung ating Facebook. Dahil right after po na ma-broadcast natin ito, ay ina-upload na po natin ito sa ating mga social media channel. So once again, ito po si Heidi Bernardo Sampang at kasama pa rin natin ngayon via Zoom si Attorney Jed Recnang para po sagutin ang inyong mga katanungang legal. Magandang araw po ulit, Attorney Jed. Magandang araw sa ating lahat, and thank you again for this opportunity. Okay. Ito naman po pagkakataon para basahin ko yung mga tanong at si Attorney Jed po ang sasagot at magpapaliwanag sa inyong mga legal concerns. So Attorney, ang una nating question para sa araw na ito, ano po kaya ang pwedeng gawin kapag hindi po sumunod sa kasunduan na magbayad sa itinakdang araw? Nabangga po kasi ang asawa ko, ngayon po may kasunduan na buwan kung kailan po sila magbabayad. Kaso hindi po nila sinunod ang usapan. Maraming salamat po. Alright. Ano ba? Maraming pwedeng gawin dito sa ating question ito. Kasi pag hindi sumunod sa kasunduan na magbayad. Okay. Well, let's look at your options. First, punta sa pinaka-basic is pwede pumunta ng barangay muna, no? Baka doon kasi ginawa yung agreement sa barangay settlement kasi minimediate yan di ba? Yung ganung kaso, I think is mediatable. No, yung pagbayad lang ng a certain amount, hindi pwede tayo bumalik dito sa barangay at sabihin merong violation ng inyong settlement. Ngayon naman, kung another option, pag less than 1 million naman ang ating hinihingi, no?
ito for all our viewers, listeners din, meron na tayong tinatawag ngayon na small claims. Ano po ito? Ibig sabihin, pag below 1 million ang ating hinihingi at sinisingil, no, na hindi nagbabayad, hindi na masyadong tedious, pina-expedite yung procedure. Expedited. Ibig sabihin, napadali. Magpa-file lang tayo sa korte ng small claims. Merong form yan sa bawat city hall, no? Kukuha lang tayo ng form, i-fill upan natin. Pero may kalakip yan na siyempre, ano bang ebidensya natin na may utang yung tao, no? Ilalagay natin, no? At ipapile lang natin 'yon. Hindi kailangan abogado to technically, no? Pwedeng fill in the blanks. Then we submit it. Then titingnan lang ng korte ito. Papatawagin lang kayo one time sa isang hearing. Tatawagin yung kabila, ba't di ka pa nagbayad, anong depensa mo, at dedesisyon na ng korte yan agad-agad, no? So it will just take maybe just a couple of months, no, for these types of cases, just to fast track, those less than 1 million. So it's something that's available to the people who who have a claim of less than 1 million. Okay. So pwede nang makover dito, Attorney Jed, in case na halimbawa hindi nakakatrabaho yung husband niya kasi nga na-aksidente. So, yung sweldo niya dapat na natatanggap, mako-cover din nung nakabangga sa kanya. Oo naman. Oo. Pwede. So may mga options tayo, no? Basically, barangay muna, tingnan natin, no? Kung doon pa galing yung agreement, I assume ganun nata, no? But hindi, you can go to court, small claims. Pero kung talagang niloloko kayo, may panlolokong involved, wala talaga siya balak magbayad, tatakasan kayo, an option din would file a criminal case of estafa. Kung talagang may panlolokong involved, no? Na talagang there is no, niloloko lang kayo na magbayad ako, pero wala namang umalis, tumakas. Pwede rin estafa yun. No? May mga options kayo po. Tingnan natin. All right. Pwede po ba akong mag-file ng vowsy sa ex ko? Kakapanganak ko lang at ayaw magsustento kahit alam naming dalawa na siya ang ama? Alam naming dalawa na siya ang ama. Marami pa siyang sinasabi na ganito, ganyan. Premature ang baby nila at nasa NICU, NICU. At ayaw niya akong tulungan ngayon. Gusto ko sanang mag-file ng kaso dahil sa tapang niya sa chat. Ayun. Tapang sa chat. Alright, hindi dalawa yung anak. Isa pa lang ata. Alright. Alam naming dalawa na siya ang ama. Yeah, So parang walang question na dun sa lalaki yung ipinanganak sa niyang baby kanila. na nasa ICU ngayon. NICU. Oo nga. Sige, let's break this down. No? Ang tanong nito, basically, if she can file a vowsy, or what we call the violence against women and their children. So it's a criminal case for violence against, any form of violence, no? Against a woman or their child. No? Ito ang tamang kasong ipa-file. No? Well, vowsy covers tinatawag na economic or financial abuse, which is non-payment of support just to cause psychological abuse to you. No? Pwede ito. Kung tinatanong mo pwede mag-file ng vowsy. Dahil ayaw magsustento. Pero yung purpose dapat mo prove natin, ayaw niya magsustento para lang pahirapan ka. No? Hindi yun dahil wala siyang pera. No? Okay? So, pwede yun. No? Pero nakikitang issue dito, parang baka kino-contest niya yung paternity. Hindi kaya. No? Hindi ganun ka-clear. Pero baka may ganun. No? Na siyempre, iba naman yung sinasabi mo na kayong dalawang alam ninyo. Pero that has to be proven. No? Pag talagang magpa-file po kayo ng kaso, the paternity of the child should be proven by evidence. No? Hindi lang pwede naman yung sabi-sabi. Pero again, you can file a vowsy case. Kasakop po yan. Kasi meron po kayong dating or even a sexual relationship that covers it. No? Okay. And the action also would fall under economic abuse, psychological abuse. No? Okay, so pwede talaga sa vowsy, violence against women and children. Mukhang sa kanyang binigay na facts, mukhang po pwede naman. Okay po, pasok. Opo. Okay. And we'll pray for you. Medyo mahirap tong sitwasyon niya.
kakapanganak lang tapos may Oo nga, ganitong oo mga nga. relationship issues. Okay. Pwede ko po bang hingin ng advice ito? Maghihiwalay na po kami ng partner ko at may legal wife siya nung nagsasama kami. Nakapundar siya ng bahay at gusto ko sanang ipaname ang titulo sa anak kong panganay. Kapag ginawa po namin ito, wala na po bang magagawa ang legal wife niya para makuha ang bahay? Just in case lang po. Salamat po. So, again, so this means that your partner has a wife, no? But you have a child Opo. with this man, tama, no? Mm, And you mm. want Pero the maghihiwalay na sila. property that this man owns to Mm. be transferred to your son. Opo. Oo, ganun po yung sitwasyon. Well, the legal issue here is that yung wife kasi, the legal wife, of course, this man, would have rights over the property of that person. Kasi, habang mag-asawa sila, ang tawag dyan, ano yan conjugal yan yung property. No? So, may habol yung asawa. Okay? Over kasi pag galing yan sa within their marriage, no? May right talaga yung legal wife. Pwedeng habulin yung property, no? Mm. So kahit ilagay mo pa yan sa pangalan ng iyong anak, Mm. pwedeng habulin ng legal wife. That's the dilemma there. Oo. Mm. So lalo na pag lumutang yung timeline Attorney Jed, kung kailan nangyari yung lipatan ng pangalan ng property. Oo. Kasi legal wife has rights over their conjugal assets. Mm. Mm. Okay, hello po. Isa po akong OFW attorney. Nag-file ako ng VAUC. Nag-file po ng VAUC ang ex-wife ko for psychological abuse. Hiniwalayan ko siya dahil nalaman ko kamakailan na ang dami niyang utang sa ibang tao at hindi ko alam saan napupunta ang pera. Hindi naman ako nagpabaya sa pagpapadala at sobra-sobra pa. Akala ko may ipon siya pero wala. Nagkautang pa siya ng napakalaking halaga sa iba. Nasa stage na po kami ng mediation. May warrant na rin po pero naka-bail ako. Sa ngayon, pinapabayad sa akin ang mga utang niya na wala naman akong kinalaman. Plus, attorney, sustento ng anak namin na 20,000 pesos kada 15 araw. May isa po kaming anak na nasa elementary. Okay. So ano po ang kanyang... Okay, mag-discuss natin, no? Alright, VAUC case, pinailan siya. So parang ito yung kanina, no? Na-explain natin ang VAUC. Ang VAUC kasi ganito yan physical, psychological, economic abuse on a woman, no? Na meron kang relasyon. So, pasok yan. Kung asawa mo, girlfriend, minimum yan, dating. Basta may romantic relationship, no? So, pwede, ma-file lang ka dito. Pero yung tinatawag na yung kasi criminal case ito, kailangan patunayan ng ebidensya, no? Hindi lang pwede naman kung ano-ano. So, dapat ma-prove dito yung acts of psychological abuse. It should be proven, no? Okay? I think question na dito yung mga debts, personal debts. Well, yung personal debts naman, hindi ka naman liable dun if it's used for personal reasons. But if it's used for the family, dahil mag-asawa kayo, di kasama yun, no? Basta, kasi common, kayo conjugal yan, di ba? Tsaka, if it's used for the family, ginamit yung pera, di ba? Nag-utang for the family, for the use of the family, then you're also obligated, no? Then with your child, of course, you should be Yung sustento. you are obligated to financially support the child as to the needs. No? So it's case to case, 'di ba? No? Based on the needs. So ano ba sabi nito? 20,000 kada 15 araw. So, But that really 40,000. depends on the needs. Hindi ko masabing sapat ba 'yon or enough or sobra. But the basis here is it should meet your depends on the capacity dito. No fixed amount naman to, no? But it's something that would meet the basic necessities of your
family per child. Okay. Yung sitwasyon lang kasi hindi alam nitong OFW kung saan napupunta yung pera, yung padala, tas yung mga inuutang. Pero wag naman sana Attorney Jed, may mga nababalitaan kasi tayo na minsan pinapangsugal po pala, nagkakasino pala. Yan ang Kaya problema. Oo. oo. Ang Mm. hirap po talaga pagka gano'n na yung mga nangyayari. Masakit po yun para sa OFW. Oo nga. Yan ang problema. Hmm. Ang ano kasi niyan, well, legally kasi the debt, chargeable sa conjugal property naman yan eh. Pag may utang ka, that was used for the family. Pero pag personal, pwedeng hiwalayin yun, no? Oo. Mm. So, paano kaya malalaman kung saan ginamit yung mga pinangutang, attorney? Ayun, Um, but ang trace na wife. lang kung saang, ano ba yun, may binili ba, di ba? Or Oo. ganun na lang. Mahirap din talaga, totoo. No? Pero yun Para yung batas natin. ma-establish. Yung batas Oo. natin, basta loans are chargeable to the conjugal fund as long as it benefits the family. That's what the law says, no? Aha. Okay. So, So, yun, kailangan otherwise, ma-establish. yeah, if it's for personal, then it is not chargeable. Ganun ang ibig sabihin. But if it benefits the family, diba? Kung may pinakain naman sa anak or whatever, pinang-tuition. then of course chargeable yun, diba? Ganun lang, I think that's what the law mentions, no? Oo. Pero kung pinangluho, yan, pinangsugal, hindi yun kasama sa conjugal. Oo, Na- hindi naman eh. Hindi pwedeng sabihin na personal yan. Oh. Okay, sige po. Attorney Jed, hello. Nakakuha po ako ng property sa Pag-ibig. Foreclosed po. Ngayon po, may nag-occupy dun sa na dating may-ari. Sinubukan ko nang ipasakdal, ngunit walang nag-provide ng documents ang Pag-ibig at hindi sila nakasunod. So ano po ang pwede kong gawin bukod sa i-let go na lang? Salamat po. Alright. Foreclosure naman. So, pag yung foreclosure kasi merong magiging final yan, no? And the title ay napunta na sa pangalan mo, di ikaw na dapat yung owner ngayon, no? Nung property, no? Then yung occupant yan, wala na siyang legal right. Kung napunta na sa iyo yung, again, no? Siyempre, pinakamahalaga kung ikaw yung owner nung property. Bahay. Oo. Yes, oo. Pag ikaw yung may-ari, then pwede mo na paalisin yung occupant, no? So you have legal remedies against the occupant, no? Including yung ejectment na nito, unlawful detainer, no? Or a writ of possession. Pag yung Pag-ibig, ayaw i-release yung documents, bayad ka na naman lahat, di ba? Kung sinabi mong tapos na naman lahat ng payments, it's a matter of duty na lang ng Pag-ibig yun, ay transfer o ibigay sa'yo dapat yung title. Kung hindi pa, meron po kayong mga admin remedies, pwede nyo ireklamo yung Pag-ibig for not, for not performing their functions. So, ganun yung nakikita ko dyan. Oo. Pero attorney, kung sa amin po hindi nakikinig yung naka-occupy, sino pa po ba ang pwedeng magpaalis sa kanila? Ano kung sa inyo? Kung nakikipagmatigasan po sa amin na may ari na nitong property na foreclosed na nakuha namin. Nakuha nyo na. Wala, you have to go to court talaga. You have to file a tinatawag na ejectment or lawful detainer. Sabihin nyo sa court, wala silang karapatan na magstay dyan, no? Wala naman kaming usapan, di ba? Wala naman kaming lease contract. At ako yung may-ari. Then, ganun. Wala ganun minsan, no? Kailangan umabot pa sa court action, no? Kung talagang nagmamatigasan. Oo. So labanan ito ng dokumento, Attorney Dokumento Jed. na, syempre. Kasi papel. ano ang sasabihin naman nung occupant kung bakit siya nandyan, di ba? Basic naman sabihin, pinaupa sa akin. Or ako yung may-ari, pwedeng gano'n, di ba? Those are the typical arguments, no? Pero kailangan ng ebidensya. Pero kailangan i-ebidensya. Oo, tama po. Okay. Ask ko lang po, may chance po ba akong manalo kung kasuhan ko ng estafa ang taong may utang sa akin ng halos 1 million pesos?
May kasulatan po kami na dapat babayaran sa loob ng 1 to 2 months kasama ang interes. Nakilala ko lang po siya online at nagtiwala ako dahil gusto kong makabawi sa una kong pautang sa friend niya. Nakabawi na po siya ng 1/4 ng utang pero hindi ko alam hanggang kailan niya balak magbayad. Ramdam ko po na wala siyang gana at pinahihirapan na ako na makasingil. Mm. So, medyo mahirap yung tinatanong yung ano, may chance bang manalo? Online. I have Grabe, to, online. Oo. Sige, medyo cautious lang kasi ako. Mahirap pagbigay ng mga chances, no? Oo. Kung manalo. Ganito na lang, no? Siguro, based on what you said, pwede mo namang, I think, kung talagang mapoprove mo naman na ikaw ay naloko, no, nitong tao, no, talagang niloko ka, yung kinuha yung 1 million mo, may panlolokong ginamit, no, meron kang ebidensya, no, like ano ba yung may mga false promises ba, ano ba, may mga fake documents ba silang binigay sa'yo, o ano man, no, malakas ang chance mo if you can really prove that there's fraud, na niloko ka, no? When you parted with the 1 million pesos. Yan yung reason kaya binigay mo yung 1 million dahil ikaw ay naloko. Ngayon ang point sa estapa. Pag na-prove mo naman yan, no? Malakas-lakas ang chance. On the other hand, nakikita ko kasi dito, meron ng bayaran na nangyari, di ba? All that. Kasi ang pwedeng depensa kasi ng kabila dyan, sasabihin nila, ano yan, hindi criminal case yan. Ano lang naman yan utang lang yan. Di ba? No? So, yan ang pwedeng depensa ng kabila. Hindi lang nakapagbayad ng utang. So, hindi criminal. Hindi estapa yan. Utang lang na hindi nabayaran. Total, nagbigay na ng konti, gano'n. May nakapagbayad naman siya. So, yun nga, depende talaga. No? Sa situation. No? So, Pero yeah, grabe din yung ano niya, no? Tiwala niya. Online lang. Nagpautang siya ng Yun nga 1 million. So, ganito na lang. Ito gawin mo. Ang first step talaga dyan, singilin mo. File a demand letter. Give a demand letter. No? Sabihin mo, kung di ka nagbayad, talagang kakasuhan kita. Di ba? So, Singilin pwede mo to, muna. Attorney That's Jed, the sa first step. small claims court. Ano ba Pwede. ito? Magkano ulit ito? 1 million. Halos Halos. 1 billion. So, Oo. baka less than. Pasok. Pwede naman. Pasok. Pero the first step is to issue a demand letter. Magbayad ka, 'di ba, no? Pag hindi pa rin, then you take the next step. Pwede mo, yun nga, small claims, gamitin mo 'yan, demand letter. Kasi small claims, kailangan mag-demand letter That's the very basic. Mag-demand ka muna. Sumingil ka muna. Pag hindi nagbayad, saka ka pwede magkaso. Okay. Moving on, nakulong po ang kaibigan ko, attorney, at mayroon siyang outstanding balance sa lending company. So, 3 po yung hinuhulugan niya. Paano po ito, attorney? Wala siyang pera sa loob at wala rin pong suporta ang pamilya niya. Nakulong po. I think kasi ang unang-una niya, wala naman talagang nakukulong. Nakukulong sa utang. Utang, basic yan, no? Nasa Pero kung may Constitution. ibang kaso, kung ibang Tingin kaso ko baka kaya may ibang nakulong. kaso. 3 ang Oo. hinuhulugan niya. Oo. Ang tansya ko dito, baka nakasuhan nga siya ng either estapa or bouncing check. Kasi yung bouncing check, criminal case yan. Yung pagbigay ng cheque, di ba? Pero tumalbog at hindi mo minake good, no? Within demand, no? Na i-make good yung check. May BP22 yun, no? Mahirap talaga yung ganung sitwasyon, no? So, may interest din kasi yan, no? Nakakulong, outstanding balance, 3 hinuhulugan niya. Kahit kasi, ang point dito, siguro, kailangan explain. Kahit nakakulong yung tao siguro, yung situation niya, nakakulong daw siya, di ba? May outstanding balance pa siya sa credit. Isang credit financing institution. Ano effect nun? Ganun ata yung kanyang tanong, no? Well, sadly,
wala magiging epekto yan doon sa credit niya. Tatakbo pa rin yan. At yung interest ay Mag-earn pa rin ng tatakbo pa rin interest. until na bayaran niya. Hindi, it doesn't matter kung nakakulong ba siya, walang suporta, whatever the circumstance of the person. Walang humanitarian, walang ganun. Walang ganyan. No? Di uso. That's what happens there. But, of course, in reality naman, no, there are practical ways to try to solve this, like to discuss it with the credit institution to maybe restructure the debt or have it extended because of these reasons. It could be considered, no? So, depende na yun, no? Di ba? Mhm. Okay. Yan ang problema eh. Oo. Ganun pala yun, ano? Tuloy-tuloy, dapat ang bayad, tapos nag-earn pa kasi ng interest. So, ibig sabihin, mas palaki ng palaki yun. Ah, Humingi na lang siya mag-offer na lang siya na, restructure. wala kasing choice eh. Babayaran na lang Oo. niya after, ma-release siya sa kulungan o ano. Mm. Ganun talaga eh, no? Mahirap pag maraming hulugan. Yan ang isang siguro lesson dito sa ating mga viewers, listeners. So, basta mag-ano sa mga financing, no? Kasi, nag-run yan. And may mga obligations yan after. Habulin ka talaga. No? Yung pagkulong or criminal case, baka naman kasi BP2 eh. May some institutions ask you to submit checks eh. Di ba? Hulugan nila yan every month. Pag tumalbog yan, kakasuhan ka nila ng Bouncing check. So, criminal case yun. Yan ang problema. Kung Attorney, baka naman final siya ng several cases na. Oo. Ayan. Ano po yun? Iniisip ko lang, kasi nga nakakulong siya, di ba? Sino ang pwedeng mag-act on his behalf para makipag-usap dun sa mga pinagkakautangan niya, lending company and all? Ano naman, I think, pwede naman kahit sino yan. No? Baka Mag-represent. bigyan na lang yan ng authority, no? Mm-mm. Bigyan authority to negotiate. I think pwede naman, no? In his behalf. Itong friend na concern, pwede ba? Kaya lang baka ako pagbayaran. Baka pagbayarin. I think wala namang problema yun. Walang problema. Salamat Bigyan nga lang ng may letter of concern. authority siguro. Okay. Negotiate with it. Maganda ko siya. Siya na magsulat kasi ng letter na Oo. papaabot na lang na ganito yung sitwasyon niya. Okay. I-promise to pay na lang after kung ma-release siya, magkatrabaho siya. Something like that, no? Oo. Parang ano pa rin. Papakita mo na Maganda, may ganun goodwill ka pa rin. Write something kasi paabot niya doon sa Yes. company. All right, sige. Another question, ask ko lang po paano ang legal process ng pag-remove ng pangalan ng hindi biological father sa PSA. Nanganak po ako noong 15 years old po ako, 2012. Ang kaibigan ko ang naging ama sa PSA ng anak ko. Pero hindi naman siya nagsustento ng maayos. Pinakamarami niyang nabigay, 500 pesos, pero kadalasan 200, 300 pesos lang kada linggo para sa baon ng bata. Nawalan po ako ng trabaho kaya hindi ko maibigay ang kulang sa baon ng anak ko. So gusto ko po sanang tanggalin ang kaibigan ko sa live birth ng anak ko. So ano po ang pwede kong gawin, Attorney Jed? Ibig sabihin, wait, pag-remove ng pangalan, hindi biological. Oo. Malaking problema nga yun, no? Ang kaibigan ko, naging ama. So, dapat talaga, viewers and listeners, hindi po pwede yan. Huwag natin pong gagawin yan. Hindi po pwede yan, no? Well, ito, paano natin i-address itong nangyari? Kung hindi siya talaga yung biological father, na nakalagay naman sa birth certificate. Well, you have to go to court, no? You have to file a petition in court, no? And well, you have to produce evidences din, no? Bakit hindi siya yung biological father, no? So again, baka pwedeng DNA na rin yan, no? Sa ngayon, ay possible naman na yan. Mabilis yan, DNA evidence. Pero kailangan mo mag-file sa court. Tinatawag na petition for cancellation of the entry, no? Hindi basta-basta yan. Okay? So, well, masabi ko lang, hindi ganun ka-practical yun because there are a lot of expenses for that. If you file a case in court, no? Pero ganun talaga. Hindi kasi, alam nyo, for our viewers, listeners, hindi kasi, ano yan
Hindi ka simpleng bagay na may gusto ka lang baguhin, no, sa iyong birth certificate ng anak mo. It's not that simple na you just, erase it. Hindi po pwede gano'n. Kaya nga, yung mga public records natin, to maintain integrity, hindi pwedeng palit ka ng palit or just to, kung ano lang gusto nyong ilagay doon. So, very basic yun, ha? Hindi dapat. Make sure all your, lalo na birth certificates, public document, tama yung information. Kasi mahirap talaga pong baguhin, no? Lalong-lalo na yung parent, no? Kasi it affects, affects the civil status of the person. Tsaka in-explain po natin, di ba, sis, maraming obligasyon, no? Attached to that. Di ba? If you're a parent, if you're a child, you're married, so a lot of things to consider. That's why it will not be easy to amend or change, especially something serious as changing the father, Tama. But then it can happen. Well, the remedy there nga, as I explained, you have to file a petition in court to correct that, and produce evidence na hindi siya yung tatay. And then eventually, later on, if okay naman lahat, everything goes well in the hearing, mababago yung birth certificate ng anak, no? Oo. Kaya lang may proseso talaga. Pero mawawala yung duties ng father na yan, and all of that. Mas mahirap lang talaga, ha? No? So, you really need a lawyer for this case to handle that, no? Okay. Final question natin for today, Attorney Jed. Napagbintangan po kami dahil ang anak ko na 10 years old ang di umano'y nakagasgas ng sasakyan sa private parking. Nasa CCTV kami malapit sa sasakyan pero hindi nakita ng anak ko mismo ang gumawa. Pinagbabayad daw sila ng danyos na 30,000 pesos para sa repainting ng sasakyan. Makakagawa po ba ako ng aksyon kung hindi ko mabayaran ito? Jeepney driver lang po ako. Yan ang message niya dito. At wala po akong kakayahan na magbayad ng ganon na kalaking halaga. So, ano yan Again, yung mga ganyang aligasyon na ikaw yung nakagasgas, sira. So, base sa ebidensya yun, hindi lang pwede naman yung base dito sa tanong mo na sa CCTV kami, malapit sa sasakyan. Pero hindi naman nakita. So, walang klaro din, no? Ano sinasabi ng batas? Liable ang parent sa kanyang anak. Minor, 10 years no? old. Pag may damages na ginawa, nasa batas naman yun, no? Pero again, it has to be proven. Ano ba pwede natin gawin? Kapitbahay mo ata ito, no? I think, no? Baka, private parking. Pumunta na lang muna kayo sa barangay, no? Mag-mediate kayo doon. Pag-ayos kayo ng barangay. Yan naman ang purpose ng barangay conciliation. Libre rin naman yan. Huwag kayo matakot, no? Pag-aharap kayo, pag-uusap, sana doon, ma-trash out lahat ito. Makikita, wala naman natang ebidensya or anuman, no? Then, ayaw naman mag-areglo, sila na bahala. They can take action. Makapunta sila sa korte, no? Yun nga, small claims and all that, no? On your case naman, pag umabot naman sa ganung proseso na pumunta pa sa korte and all, I think you can seek the help naman of lawyers who can do pro bono rin kung talagang hirap kayo. Try nyo first. Ang first kasi dyan sa PAW, no? Pag indigent na tinatawag. Pero pwede rin naman, ito lagi ko ring ina-advise sa programa natin to educate yung pro bono service. Ganito yun. Siyempre, PAW, no? Ang unang-unang lapitan. Pero may instances na hindi tinatanggap for some reason. Minsan may conflict or hindi kayo nag-qualify as indigent. Saan kayo pupunta pa? Meron pa yan, no? Other avenues are pro bono are first, yung IBP, yung Integrated Bar of the Philippines sa lugar ninyo. Meron yan mga pro bono, mga lawyers na nagbibigay ng pro bono service for those who, siyempre, may mga requirements siguro sila, no? Typically, siyempre, baka low income or baka pwede kayo mag-qualify doon, no? Punta kayo, lapit yung IBP ang tawag, IBP chapter nung lugar niyo. Okay. Madalas sa City Hall din yan, may office sila, no? Lapit lang kayo doon. Pangalawa, ito, hindi masyadong marami nakakaalam, kaya lagi ko rin sinishare sa ating program. Yung mga law schools natin, may mga rin yan, legal aid na tinatawag. Ano yun?
pwede kayong dumulong doon, no? Humingi ng legal advice o representation. Ibig sabihin, libre din yan. Ano ba, legal aid, ibig sabihin ang school kasi, requirement na ngayon yan, yung mga law schools, may legal aid na dapat mag-render rin sila ng pro bono legal service sa community. No? So, pwede kayong lumapit doon. Lahat ng research na lang, mga law schools, maraming law schools within Metro Manila. No? Lahat yan may legal aid. Lapit lang din kayo. No? Pwede kayong ma-represent. Libre din yan. No? Kasi part yan ng legal education training din natin. May dapat din yung mga law students Tumutulong sa makapagbigay rin sila ng serbisyo. So, yan yung options natin, mga kabayan. No? Yung free legal access. So, again, sa PAW, sa IBP chapter, and sa inyong law schools. Law school, legal aid centers or clinics. So, Ayun. huwag kayo punta lagi sa pastor nyo kasi yung pastor nyo, hindi naman kayo matulungan sa mga legal na. Pwedeng ipag-pray for Pray kayo, wisdom. pero kailangan ng legal advice or representations. Gaya nito, no? Kasi medyo sinisingil na sila, ganun, di ba? No, baka umabot pa sa korte, no? So, pwede namang may makatulong. Pro bono. Okay, Yes. sige. Attorney Jed, at yun na din nga yung gagawin natin ngayon. Let's pray before we end. Idulog natin sa kamay ng Panginoon ang concerns ng ating mga taga-subaybay. Ako na po ang mag-pray, Attorney. Sige po. Maraming salamat po, Panginoon, sa wisdom na binibigay niyo po sa aming mga partner na mga attorney. Salamat, Panginoon, sa kanilang availability. Thank you, Lord, sa karunungan. Thank you, Panginoon, sa pagsagot po nila sa mga dinudulog dito sa aming program. Dalangin po namin, Lord, ang inyong pag-iingat at patuloy na pagbe-bless sa kanila pong trabaho, even, Lord, sa kanilang ministeryo na ginagalawan. Lord, pinapag-pray din namin yung mga nabibigatan naming mga taga-subaybay. Nawa po, O Diyos, matutunan po nilang lumapit po sa inyo at pagkatiwala sa inyong mga kamay ang kanila pong mga problema at ang kanilang mga kabigatan at tulungan niyo rin po sila, Panginoon, na ma-untangle yung kanila pong mga legal issues, and we are praying din, Lord, para din sa harmonious relationship ng mga Filipino families, at dalangin po namin, Lord, ang inyong intervention dun po sa may mga hindi pagkakaunawaan. Nawa po, O Lord, ang love, ang unity na nagmumula po sa inyo, ang peace that surpasses understanding ang siyang maranasan din, Panginoon, ng mga nagugulumihanan sa mga sandaling ito. Salamat, Panginoon, sa opportunity na makapaglingkod sa inyo through this broadcast, at patuloy na kinukomit po namin sa inyo ang kabuuan ng araw na ito. Ito po, O Diyos, ang aming samot hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Attorney Jed, contact details po natin bago tayo Right. magpaalam. Right. Pwede bang email sa jcng@babdlaw.com. jcng@babdlaw.com. Kung meron po kayong gustong mga legal questions, consultation. Salamat, sister. Next time ulit, Attorney Jed. Next time, Mabuhay syempre. po kayo. Very much Thank you for needed. your public service. Okay? Yes po, Thank yes you po. rin. Thank you rin kay Shaira Gabornes. Salamat din sa ating technician dito sa studio sa One Corporate Center sa ating RTV. Thank you din sa ating engineering at Bukawe Tech people. Ingat po, mga kaibigan, and God bless our families. Ako naman si Heidi Bernardo Sampang. Up next na po ang iba pang mga makabuluhang programa, kaya tutok lang dito sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. I will be here for you. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.